At tuloy-tuloy pa rin tayo sa Bombo Network News at sa pagkakataong ito makakausap po natin ang isa sa mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso, si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. At welcome sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. Napapakinggan at napapanood po tayo. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang umaga po. Magandang umaga, Bombo Dennis at Bombo Jaira, at magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas ngayong umagang ito. Opo, ay kunin po namin yung inyong reaksyon, yung inyong masasabi lamang. Ano yung initial reaction po ninyo? The moment na nabalitaan po ninyo na nahuli na itong si Saldico, sa tingin nyo ba kailangan buhayin muli dyan sa lower house yung bersyon ng pag-iimbestiga ng Kamara dito ho sa usapin ng flood control scandal? Noong nabalitaan natin itong report na nahuli nga si former Representative Saldico, una na tinaramdaman ay may konting relief, no? Dahil matagal na naghahanap ng katotohanan ng taong bayan, parang bitin na bitin tayo padating dito sa usapin ng flood control scandal. At sabi natin, napakahalagang development nito dahil pwede na uling makakita ng developments sa ating mga kababayan, pwede nating marinig, no, si former Representative Saldico at magsabi siya ng totoo. Under oath, humarap siya, hindi tulad nung dati na papira-pira sa video, dahil nga mahalaga na siya yung magkwento talaga at magsabi sino talaga ang mga kasabwat, sino ang nakinabang dito sa flood control funds. At yung pinakamahalaga, para malaman natin, siya ba ang magbabalik ng pera o may mga kasama siya na kailangang ibalik yung pera sa kaban ng bayan? Lalo na sa panahon ito ng krisis na kailangan ng pera, ng budget ng gobyerno para makatulong sa ating mga kababayan. Papaano ho kaya yung nakikita niyong paraan para matiyak na hindi mawi-weaponize itong si Saldico para sa political issues? Halimbawa, gamitin ng administrasyon laban sa oposisyon o kaya gamitin ng oposisyon laban naman sa administrasyon. Alam niyo dito sa Pilipinas, parang ganun yung tag-of-war, no? So, ano ho yung nakikita niyong magiging mainam na paraan para doon lang tayo, objective lang tayo, hindi ito magagamit sa politika, Representative Sandanya? Kaya napakahalaga na doon sa mga proper venues at under oath si former Representative Saldico kapag siya ay humarap at nagsalita. Kasi kung ang mangyayari ay tulad lamang nung dati na papira-pirasong video o kaya naman ay mga pronouncements na hindi naman under oath at hindi naman sa mga tamang venue, talagang maaari ito ma-politicize. Kaya kinakailangan talaga na sa tamang venue, under due process at under the rule of law. Napakahalaga na itong mga venue ito ang gamitin para sa ganun, makatiyak tayo na mananagot ang dapat managot dito sa napakalaking pagnanakaw na ito. Historic ito, pinakamalaking pagnanakaw sa ating bansa nito na nakaraang ilang mga dekada. So, sa pagkahuli ni Representative Zaldico, ang taong bayan umaasa na yung utang na katotohanan pagdating dito sa flood control scandal ay dahan ng mababayaran sa taong bayan kasama yung utang na ninakaw na pera sa kaban ng bayan. Okay. Ang akin ho namang katandem dito, si Bombo Jai Rahangayo, ay may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Jai? Representative, sa ibang usapin naman, ano po yung mga nakahanay sa susunod na impeachment hearing para kay Vice President Sara Duterte? Kontento ho ba kayo sa itinatakbo ng kaso niya? Sa darating na Miyerkules, no, andito yung magiging mga mahalagang developments pagdating naman sa usapin ng kanyang mga bank accounts at kasama dito yung testimonya ng BIR at saka ni former Senator Sonny Trillanes. Kung matatandaan po ng mga kababayan natin, ako yung nag-motion para i-subpoena ng Committee on Justice ang AMLAC para i-report nito ano yung mga suspicious o covered transactions ng mga bank accounts involving Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawang si Mans Carpio. So sa darating na Miyerkules, mag-uulat ang AMLAC para sabihin, meron ba sa nakaraang 2 decades, no, na mga suspicious o covered bank transactions involving Mans Carpio and Vice President Sara Duterte. Napakahalaga nito para mabigyan ng diin yung complaints doon sa impeachment na naka-file ngayon sa kanya, particular doon sa grounds on ill-gotten wealth, no, related to the SALN. Inaasahan din natin sa Miyerkules, haharap na rin dito ang ombudsman para naman iulat
yung SALE ng Vice Presidente. Kaya inaasahan sana natin, bago mag-Miyerkules, matanggap na natin yung mga dokumentong ito mula sa nasabing mga government agencies, particular yung sa AMLAC, para mapag-aralan natin mabuti bago tayo humarap at magkaroon ng clarificatory hearing pagdating ng Miyerkules. Representative, yung hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig, kasi mayroon siyang pending yung camp niya, may pending petition sa Supreme Court questioning the impeachment proceedings. So if pupunta siya sa Kamara, mabavalidate yung kanilang question doon sa Supreme Court, ano yung magiging epekto nito dito, Representative? Well, yung hindi pagpunta ni VP Sara Duterte sa impeachment hearing sa Kongreso, pinapakita lamang nito na mula noon hanggang ngayon, consistent siya na tumatakbo, nilalayuan, iniiwasan talaga ang mga mekanismo for accountability. Bilang Vice Presidente, maganda ipaalala kay Vice President Sara Duterte na pangunahin niyang responsibilidad sa konstitusyon at mandato na humarap sa mga prosesong ito ng accountability. Kasi kung siya mismo na Vice President ay iiwas sa accountability, it sets a really bad example sa mga tao at empleyado ng gobyerno pagdating sa pagpapanagot sa kanilang responsibilidad. Noong nakaraang pagdinig, nakita natin ilang beses tinawag si VP Sara para pabulaanan, kung meron siyang pagkakataon, na pabulaanan yung mga ipinusintang ebidensya para sa kanya. Pero tinatawagin siya parang spirit of the glass, hindi gumagalaw ang baso kasi wala siya o ang kinatawan niya doon sa loob ng Kongreso para sagutin ito. So, nakakalungkot na yung taong bayan, 2 taon na naghihintay na siya ay sumagot at magsalita, pero hanggang ngayon ay she refuses to answer the allegations against her. As per her camp representative, sasagot lang daw sila sa tamang forum. Ano yung kanyang ibig sabihin nga dito? Ano yung kanyang look dito nga sa mga pagdinig na isinasagawa sa Kamara? Well, sa totoo lang, lagi nilang sinasabi yan, sasagot sila sa tamang forum, sasagot sila sa Senado, pero nung nakarating sa Senado, kung matatandaan natin, nung nakaraang Kongreso, 19th Congress, nag-file tayo ng impeachment complaint, inendorso ng majority ng nasa House of Representatives na nakaraan sa Senado. Anong ginawa nila? Tumakbo sila sa Supreme Court. No? At pagtakbo nila sa Supreme Court, ang gusto nila mangyari, mapatigil yung pagdinig sa Senado. So sinasabi lamang nila yan, nahaharap sila. Pero kung record sa presinto ang pag-uusapan, never pa sila humarap dito sa mga aligasyong kinakaharap ni VP Sara Duterte pagdating sa pang-aabuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Okay, thank you so much, Representative Bombo Danis. Okay, maidagdag ko na lamang, Bombo Jai at Representative Sendanya, no? May mga kamakailan, may mga lumutang tungkol sa issue ng House leadership at shake-up, ika nga, no? So as of now, kumusta ho ang inyong monitoring bilang miyembro ho ng kapulungan at meron bang kumakausap sa inyo para sa pagbabago sa liderato ng Kamara? Tayo po sa minority, no? Kasi consistent naman ang akbayan sa Kongreso. Ito at sa nakarang Kongreso, tayo ay nasa minorya dahil tingin natin ang role natin sa Kongreso bilang isang fiscalizer. Nang sa ganon ay magkaroon ng kahit papano ng balanse, makatarungan at makatwirang paggawa ng mga batas sa ating pong bansa. So, yung usapin ng speakership, yan ay usapang majority at kami po sa minority ay hindi po kami kasali dyan. Sa dulo po ang ating tutok ay yung tuloy dapat ang trabaho. Tuloy dapat ang trabaho pagdating sa paggawa ng batas sa ating mga kababayan, paghahanap ng solusyon sa mga problema ng lipunan at tuloy dapat ang trabaho pagdating sa pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. At ang medyo nakaka-alarma sa gitna ng ganitong proseso ng impeachment, may mga ganyang balitang umiikot. Pero sabi nga natin, dapat tutok tayo dun sa trabaho. Dapat eyes on the ball. Paano mapapanagot ang mga nang-aabuso sa kapangyarihan? With that, maraming salamat po, Representative Percy Sendanya, sa pagtugon sa aming mga katanungan ngayong weekend. Happy weekend po sa inyo. Happy weekend po, Sir Dennis at Bombo Jai. Mabuhay po kayo. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang kinatawan mula sa Akbayan Party List, si Representative Percy Sendanya. Kaugnay ho sa dalawang malaking usapin ngayon, yung tungkol sa impeachment and yung pagkakaaresto nitong si former Representative Elizalde ng Ako Bicol Party List, no? Na nandun pa rin ho sa Czech Republic at naghihintay tayo ng mga update hinggil ho dyan.
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.